May hinala ako dyan. Bonoan lahat yan, mapupunta. Masisisi. Mukhang ganun ang trajectory ng Yun na nga yung mga sabi pangyayaring ni ito. Senator Lacson eh. Oh, kita mo na. Na yung mga, doon pa lang sa mga coordinates, Ibang mali-mali na yung sinapit. mali-mali. Diba? Mismo ang Pangulo daw. Kumbaga sa balita, kinuryente. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo. So we will make arrangements with the U.S. Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa U.S. authorities para maibalik siya rito. Nako. Di ba? Di parang mo nang nahihinuha ngayon. Di ba? Baka sa bandang huli, bunoan lang ang ano dyan. Nako po. Oho. Paano naman yung gumagawa ng budget dyan? Kasi yung project, hindi naman magiging... hindi ba? Ayun na nga. Pero paano ba nagkaroon ng corruption? Kasi nilagyan nyo ng pera eh, di ba? Yan. Parang isang kahadeyero dyan. Oo. Alam mo, may nagnakaw ng kahadeyero, wala namang laman. Oo. Ipakilo mo yung ano, kahadi. At ika ayun. Balikan natin, o dyan na. Balikan natin mamaya, ano ha? Sige. Nagre-reklamo dyan yung ibang grupo. Grupo lang? Itong National Institute for Transparency and Accountability. Sabi Dahil nila, nako, hindi naman qualify maging state witness si Yusek Roberto Bernardo. Kasi siya ay isa sa mga central operator ng flood control scam. Oh. Paano magiging state witness yan? Baka siya nakakaalam ng mga pasikot-sikot, kaya niya ituro. May mga batayan siya, no? So, Okay, sana kung may ituro siyang mas mataas sa kanya. Ay, hindi paano naman ituro ulit? Sila po yung... hindi. Kasi dapat kapag witness ka, less guilty ka. May ituturo. Ayun nga. May tuturo ka talaga mas mataas sa'yo. Totoo. Ayun nga. Ako, nasa, alam mo, may hinala ako dyan. Bonoan lahat yan, mapupunta. Masisisi. Ako, spekulasyon ko lang naman, ha? Sa bandang huli, malamang, baka bunuan lahat mapunta yan. Yun na nga ang ano, di ba? Mukhang ganun ang trajectory ng Yun na nga yung mga sabi pangyayaring ni ito. Senator Lacson eh. Oh, kita mo na. Na yung mga, doon pa lang sa mga coordinates, Ibang mali-mali na yung sinapit. mali-mali. Eh, di ba? Mismo ang Pangulo daw. Kumbaga sa balita, kinuryente. Nako. Di ba? Ibig bang sabihin ay... Di parang mo nang nahihinuha ngayon. Di ba? Baka sa bandang huli, bunoan lang ang ano dyan. At Yusek Cabral, silang dalawa. Ayun. Paano po pangipalilim pananagutin niya mga yan? Naku po. Oho. Paano naman yung gumagawa ng budget dyan? Kasi yung project, hindi naman magiging... hindi ba? Oho. Hindiin mo yung flood control project. Paano magkakaroon ng anomalya sa flood control project kung yan ay plano lang? Ayun na nga. Pero paano ba nagkaroon ng corruption? Kasi nilagyan nyo ng pera eh, di ba? Proposal dahil sa NEP, yung National Expenditure Program. Oo. Ibig sabihin, naiisip nyo na lagyan natin ng pera yan, di ba? Oo. At saka meron pang ano, di ba, yung mga unprogram. Sino ang bumuo ng mga proyekto na yan para ilaan doon? Yun ang ano doon. Kasi tanggalin mo ang pera sa flood control project, hindi magiging Ay, wala. anomalya yan. Wish lang yun. Oo. Sabi ni Senadora Amy, wish list Yun yan. nga. Hindi Parang- magkakaroon ng katuparan yan. Parang isang kahadeyero dyan. Oo. Alam mo, may nagnakaw ng kahadeyero, wala namang laman. Oo. Ipakilo mo yung ano, kahadi. At ika lang, saglit lang ha. Balikan natin si Fred Olioda mula po sa Baguio City. Freddy! Yes, Jen, kahapon nga, bandang alas 5 ng hapon, sumiklab na itong apoy dito sa storage room ng Department of Public Works in Highways o DPWH car. At dito sa Engineer Hills, ayon dito kay City Fire Marshal Fire Superintendent Mark Anthony Dangatan, mabilis namang nakaresponde itong mga kagawad ng pamatay sunog sa compound ng naturang ahensya kung saan bandang alas 5:43 ng hapon naman. Idineklarang fire out na itong apoy. Ayon pa sa ulat, bigla na lamang umanong lumabas yung makapal na usok sa naturang opisina ng ahensya matapos bumalik ang supply ng kuryente sa lugar. Sa report na pinarating ni Dangatan kay City Disaster Management Cluster Head Mayor Benjamin Magalong, nagsimula umano ang apoy sa Financial Management Records Room na may sukat na 1 metro at ito'y pinatutunayan ng mga nakakitang utility worker ng ahensya.
matapos umanong makarating sa kalaman ng mga first responders ang pangyayari, agad nilang inalerto mga security personnel kung saan ay ginamitan ng 4 na 10 IB fire extinguishers ang apoy hanggang sa dumating na itong mga miyembro ng Baguio City Fire Station. Ngunit nagsasagawa pa rin ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection at ng Baguio kung paano o ano ang totoong dahilan ng pagkakasunog ng naturang tanggapan. Samantala, Jen Nelson, nagbigay ng kumpirmasyon itong si Mayor Benjamin Magalong na may mga ilang hard copy na dokumentong nadamay sa pagsiklab ng apoy sa regional office ng DPWH CAR. Samantala, nagbigay naman ng paliwanag ang pamunuan ng DPWH CAR kung ano saan ayon sa kanila ay naglulunsad na sila ng close coordination sa mga investigador at pamunuan ng Bureau of Fire Protection at LGU para malaman yung sanhi ng naturang fire incident. Sa initial na assessment ng BFP, naapektuhan lamang umano ang apoy yung nasa 2 metrong bahagi ng opisina at walang naiulat na nasugatan o nasawi sa naturang insidente. Para sa Ganang Mamayan, Fred Rolyuda, matatag, matapang, matapak. Pero Freddy, nangyari yung sunog na yan. Martes pa, hindi kahapon, ano? Martes. Kahapon na Jen. Oo, ng hapon, alas 5 pasado ng hapon. Martes yan. Hindi, Miyerkules lang Miyerkules kahapon. Martes nangyari kasi. Miyerkules, tinatalakay namin, Martes. Freddy, kami, nandyan kami. Nandyan kami. Okay, kung siguro yung pinadala sa atin namin, yung petsa siguro, pinadala sa atin kahapon. Oo, hindi kahapon, Martes yan. Ano, Martes, January 14. Oo. Hindi, January 14, di. Martes, January Bali 14 kahapon. 13. So, 15 na January yun. 13. Oo. Pero, Sige, baby. pero, di ba bago ang regional director ng Cordillera? Hindi na natanggal yung isa, di ba? Si Tanggol, Si Tanggol. natanggal na. Oo. Natanggal na siya. Pero hindi pa namin nakausap yun. Masyado kasi nung pumunta kami mismo dito sa tanggapan, Jen, masyadong mahigpit yung mga otoridad, at lahat ng mga media din pinapapasok doon sa loob. At dito lang kami sa labas na kumukuha ng larawan. Nagsisikap din nga kaming makipag-ugnayan dito kay Dangatan, kaya lang ang binibigay lang nila na impormasyon ay manggagaling pa dito sa main office ng Bureau of Fire Protection. Kaya hanggang ngayon ay naghintay din kami. So, pang ilang araw pa lang yung bagong regional director ng Cordillera. Kung na siguro, last year pa yata siya napalitan, Gem, Oo. Hindi, kapapalit lang mo. Mula nung natanggal itong si ayan. Ka-announce na lang Secretary Vince Dizon nung isang araw na tinanggal si Tanggol, naglagay ng bago, Freddy. Yung palang naalala ko, yung district engineer pala. Okay, kaya tayo naguguluhan tayo. Yung regional director, wala pa sa linggo, di ba? Yes, tama ka dyan. Yung naalala ko kasi yung district director. Kaya natanggal. Yung kaya natanggal. pala. Sorry. Di tayo magkatugma Miyerkules pala talaga. Nagkamali. Miyerkules, January 14. So kahapon. Kahapon. Ayun. Habang nagpo-programa tayo. Habang tayo nagpo-program. Ayun. Akala ko Ayun. So, Tumama rin. so walang paliwanag yung bagong regional director. Ayaw pang magpa-interview dyan Pati yung mga pulis, pati yung mga BFP, nahirapan din tayo kumuha ng update. Pero base doon sa ipinalabas naman ng DPWH na kalatas, pinadala doon sa PIO, ang sabi nila, nagkakaroon nga din sila ng coordination nga dito sa Bureau of Fire Protection para sa ganun malaman din yung totoong dahilan ng rason. Kung yun ay ano nga dahilan kung bakit nasunog na itong isa sa pasilidad o storage room ng naturang ahensya, Jen. Pero bago naganap yan, brown out yung lugar, di ba? Tapos nung ibinalik, tsaka umusok, ibinalik yung kuryente. Yes. Yun ang ilan sa mga lumalabas, binibirapay din. Kasi bandang alas 5 pa rin ng madaling araw, nagsimula ng mawala ng kuryente at alas 5 pasado,
dumating yung kuryente, yun ang binabanggit nila, biglang nagkausok. Aha. Nung bumalik yung power supply o yung kuryente dyan. Aha. Anyway, sige, tabayan na natin kung ano magiging follow-up dyan at kung meron mo talaga mga mahalagang dokumentong nasunog, ha? Yan po si Pedro Okay. Goda, yung ating reporter mula po sa Baguio City. Salamat, Freddy!